Ay, ako po si Raylene. I'm 13 years old and nasa dance ministry po ako. Ako naman po si Mika, 15 years old and nasa dance ministry din po. And ako naman po si Ayesa, 13 years old and nasa dance ministry din po. Naging part ako ng church ate nung nag-start ako sa JCIM kay Pombo. Tapos nung nagkaroon ng outreach dito, nalipat kami dito which is nila Tita Brenda. In-invite lang nila ako kaya ako naging part ng church ate. Hanggang ngayon nag-i-stay ako kasi nagkaroon ako ng ministry which is tambourine. Naging part po ako ng church dahil po kay Nanay Nelly and in-invite niya po ako. Tapos kaya po ako nakapag-stay kasi nagkaroon po ako ng ministry which is tambouriners din po ako. Naging part po ako ng isang church. In-invite din po ako ni Nanay Mary. And ang nagpag-stay po sa akin dito sa church is yung pagkatambayin ko po. Nung una talaga, wala akong plan mag-tambourine. Nung nakikita kong sumasayaw sila Jeline, sila Rebecca, nung una nagdadalawang isip ako kung sasayaw ba ako kasi inaamin ko na ayoko talagang mag-church dati ate kasi parang sabi ko parang ang boring sa church. Nung nakita ko ng masaya naman mag-church, tas parang ano rin ako kila Jeline na sa kanila ako na-inspire mag-tambourine. Na-realize ko po na gusto kong gamitin yung talent ko. Nung ano po kasi, una po sa lahat, hindi po talaga ako marunong mag-tambourine. Tapos habang nagpa-practice po ako, mabilis po masaktan yung kamay ko. Tapos parang pasok po ako ng pasok ko. Pero parang hindi po ako sumuko. Like, nagtiyaga po ako na mag-practice pa po ng mag-practice. Tapos, ayun po, naging tambouriners na po ako. At first po, nung hindi pa po ma-attend, pinapa-attend po ako nila mama. Pinipili po ako ng isang ko. Pinipili ko po na tingnan ko po kung may mga talagang talent. Sa akin po, yung pag-devotion ko talaga. Dati po kasi marami pong problema, hindi ko po masabi salita kasi mas lalo pong lumangkad yung Tapos nung nalaman ko na po yung pag-devotion, dun na po mas lalong, parang naging diary ko na po siya. Marami na po nalalaman na Bible verse. Nung nag-camp, kasi simula nung nag-camp ate, tas simula nung nag-bonfire tayo, lahat doon, iniwan ko na lahat ng kasalanan ko. Pinagsisihan ko na lahat doon ate, tas parang nung kinabukasan, ang gaan na. Tapos nung nag-camp din kasi ate, parang inano talaga ni Lord yun na magtipon-tipon tayo doon para malabas natin lahat ng di natin nasasabi. Nung nagsulat tayo sa ate sa papel, tapos sinunog natin. Doon ko na mas gumaan sa pakiramdam ko na dati hindi ako nagpapaalam kay mama, natakasan ko si mama, natutuwa kong magpaalam, natutuwa kong magsabi kay mama. Yung akin naman po is yung about po sa prayer. Like, first of all po, dati po kasi, hindi po ako madasalin, hindi po ako nagdadasal, ganun. Tapos parang, nung nag-church po ako, nung na-lesson na po namin yung pagpe-pray, na-realize ko po na yung pagpe-pray na yun, nakikipag-communicate ka na rin kay God. Tapos, every time po na may mga small problems ako dati, sa mga kaibigan ko po ako lumalapit. Pero ngayon po, nagpe-pray po muna ako bago po lumapit sa kanila. Yung sa akin po gusto ko lang po i-remind sa kanila na patuloy na gamitin yung talent sa pag-ibig sa God. Especially yung sa mga problems sa buhay. Yes na po. Para po, o hindi na po magdamdam. Kung makakausap ko man yung sarili ko after 5 or 10 years, ang ma-advise ko lang sa kanya, patuloy lang siyang mag-serve sa Lord at huwag niyang alisin yung faith niya. Sana hindi lang ako maging dance ministry, maging lead din ako. Sa akin po is, ang ma-advise ko po sa sarili ko after 5 or 10 years is, the more na nagkakaroon ka ng mga problema, like, huwag mong susukuan kasi diyan nasusubok yung pananampalataya natin kay Lord. So, kung magkakaroon man po ako ng mga pagsubok sa buhay after 5 or 10 years,
manampalataya lang ako, mag-pray lang ako kay Lord at masusolusyonan ko ito. Thank you po. God bless.